Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa mga bansa. Welcome po kayo sa munti natin channel. Yung mga viewers po natin di pa po subscribe tayo at like na rin sa ating mga video para po may bagong upload bago tayo. Magbigay natin ng opinion at reaction. Una-una pag-usapan natin tungkol dito sa panawagan ni Trump na buwagin na yung ICC. So dito naman para sa ating opinion naman ayon tayo na talagang dapat pabuwag na ito kasi unang-una hindi kasi patas yung pamamalakad nila. Unang-una nagagamit sa politika. So dito, mapanganib ito para kay Trump dahil paano pag matapos na yung terminal niya at hindi siya mananalo sa susunod na eleksyon. So, ang nangyayari kay dating President Duterte, baka mangyayari sa kanya. So dito, kasi siguro tayo dito na bago ito siguro mag-eleksyon sa US, talagang mabuwag na ito dahil nga panawagan dito ng Trump administration na yung mga sumusuporta sa ICC, kung hindi sila umalis sa nasabing grupo, sa sanction sila, lalo na yung tumanggap ng mga tulong sa US. Dito, okay naman din sana yung samahan ito ng ICC. Kung patatan din sana, kaya lang, yung mga tinatanggap kasi nila ng mga nakusan, hindi mo lang nililiti sa kung saan bansa pinanghilingan. Nakakawa naman dito kasi ginagamit sa politika. Ngayon sa nangyari sa ating bansa, ginagamit nila yung warrant ng ICC na hindi naman dapat yun kasi may sarili tayong mga korte. So siguro to sa taas na gumalaw na rin si Trump. Unang-una, sila dito kakampi dito yung China at saka Russia. So kung may mga kaalyado ito na nakukulong doon sa ICC, pwede itong lusobin nila. Wala naman itong sariling dito. Militar yung ICC. So siguro, kapanahon na rin siguro na isip-isip na siguro ang nasabing samahan. Pag-uwi siguro nila ang sistema, kaya lang, sa daming kasi violation ni Trump, di talaga ito papayag na dito mabuwag. So, ito naman sa atin is opinion lang. Pangalawa natin pag-usapan naman dito is tungkol sa impeachment ni Bibi Sara. Kung susumahin kasi natin pag nanonood tayo sa kanilang hearing, talagang wala mong may panalo ng prosecution sa ngayon. Yung yung mga witness nila, dahil unang-una, hindi basta masagot sa mga akusasyon nila. Medyo nahirapan yung mga witness. Pangalawa dito, lumilihis yung mga pinag-usapan, malayo doon sa naipay nilang kaso sa Bibi Sara sa impeachment. So dito, alam din naman ang karamihan ito ngayon, lalo na yung mga pro Duterte na talagang politika lang ito para sirain na si Bibi Sara. Yan alam, hindi rin natin magtibag sa ilang tao na sinisira si Bibi Sara, lalong tumaas yung ratings ngayon. Kasi sa tingin naman kasi natin dito, hindi mga Duterte ang problema sa ating bansa. Maalis mo ng mga Duterte, hindi pa rin siguro magbabago yung natin. Dito yung corruption. Wala ng trabaho. Yan dito sa atin. Kahit sino mamuno dyan, basta sana yung mga mababatas naman natin. Unahin naman yung kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Ang nangyari kasi ngayon dito, sinaraw-araw nila yung hearing nila. Samantalang yung mga pagkabuhayan ng ating mamamayan. Hindi na magkano ang per day is 35 million di umano. Umabot na isang taon niya, napakalaking perang nila, nagagasto. Samantalang kung hindi nila sana yun sa mga gandang bagay, mapakinabangan ng lahat. So, sa atin naman dito is opinion at action na binigay sa ating mamayan. Maraming salamat po, buhay po tayong lahat. God bless.